Sa bibig na mismo ni Senador Bato de la Rosa nang galing na may mga nalabag na karapatang pantaw ang mga pulis noong drug war ni dating Pangulong Duterte. Nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na kayang mapanagot ang mga sangkot ng hindi pinapapasok ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Aminado mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa na may mga kaso nga ng human rights violation sa kasagsagan noon ng war on drugs. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Si De La Rosa ang hepe noon ng Philippine National Police nang mag-umpisa ang drug war ng Administrasyong Duterte. Pero paglilinaw niya, dapat magkakahiwalay na imbestigahan ng mga kaso. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. So meron talaga, meron at meron. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Gumugulong na ngayon ang investigasyon ng House Committee on Human Rights sa extrajudicial killings noong drug war. Gusto nilang imbitahan sina De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ng senador, hindi siya pupunta kung hindi dadalo ang dating Pangulo. Kahit si Duterte, hindi rin naman daw haharap sa kamera. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi takot si Duterte na harapin ang lahat ng nag-aakusa sa kanya sa kahit saang korte. Pero makikipagtulungan lang daw ang dating Pangulo kung mga Pilipinong prosecutor ang hahawak sa proceeding. Yan ay dahil hindi raw naniniwala si Duterte na kamera ang tamang forum para imbestigahan siya. Bukod sa kamera, may hiwalay na imbestigasyon din ng International Criminal Court laban sa drug war. Ayon kay dating Senator Laila de Lima, malapit ng isyuhan ng arrest warrant ng ICC si Duterte. Nasa final stages na nung investigation yung ICC. So makakaasa tayo na in the next few weeks siguro, hindi ako makakasiguro syempre sa timetable or timeline. Sa kabila nito, iginiit pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mababago ang posisyon niya sa investigasyon ng ICC. Hindi raw siya pabor na manghimasok ang ICC dito sa Pilipinas dahil gumagana naman daw ang hustisya sa bansa. Patunay raw dyan ang akwital ni De Lima sa mga kaso niya. Maybe this is something we should show the ICC. Tignan mo, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. Eto naman. And former Senator De Lima has been acquitted. I don't, what further comment can there be? Iginiit naman ni De Lima na maraming paraan ng ICC para ipaaresto si Duterte kahit walang basbas ng gobyerno. Pwede raw kasing humingi ng tulong ang ICC sa Interpol at ipaaresto si Digong kung lalabas siya ng bansa. I think there's about 136 member states now of the ICC. Ay obligado sila na tumulong para ipatupad ang warrant of arrest. Kaya ang magiging parang epekto nito ay liliit ang mundo ni Mr. Duterte at yung kanya mga co-respondents. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.